Pinamagatan po natin ang ating sermon sa hapon na ito na Costly Redemption. Costly Redemption. Ang katubusan na tinanggap po natin mula sa Diyos ay hindi po mumurahin na uri ng katubusan. Ito po'y mamahaling katubusan. Ang text po natin ay matatagpuan sa Mark chapter 8, verses 31 to 38. Babasahin ko po mula sa ang Biblia na translation. Verse 31. Pagkatapos ay pinasimulan niyang ituro sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda, ng mga punong pari at ng mga eskriba at patayin, at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. At maliwanag na sinabi niya ang salitang ito. Iniluyo siya ni Pedro at pinasimulang siya'y sawayin. Subalit, paglingon niya at pagtingin sa kanyang mga alagad, sinaway niya si Pedro at sinabi, "Umalis ka diyan, Satanas. Sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao." Tinawag niya ang maraming tao pati ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, "Kung ang sino man ay magnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maililigtas iyon. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangalunya at makasalanang salinlahing ito, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niyang nasa kalawalatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel." Palain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Lahat po tayo dito ay mayroong access sa social media. If not social media, meron po tayong access sa television or sa news from the news agencies, either from social media, from YouTube, from the television, or whatsoever. Now, ang isa sa mga problema ng social media platforms or ng mga presentation ng mga news agencies patungkol sa government, madalas ang napapansin ko puro reklamo, puro pagsasabi hindi na dapat nangyari ito, hindi na dapat nangyari yon, hindi dapat ginawa ito, hindi dapat ginawa yon. Na minsan naiisip ko mukhang mas matalino ang mga taong bayan kaysa sa mga naluklok sa gobyerno. Parang mas alam nila kung paanong palalakarin o paandarin ang bayan kumpara sa mga iniluklok ng Diyos na mga maging pinuno ng ating bansa. Pero pagka hinanapan mo itong mga articles na ito from social media, from news agencies ng ano naman yung mga mabuting ginawa ng gobyerno sa palagay ninyo, parang halos wala ka makitang sagot na meron eh. Parang laging puro reklamo, puro pangit, no? Puro pagpapakita ng masama na ginagawa ng gobyerno, pero parang walang maganda, parang walang mabuti, parang walang mainam na ginawa. Now, I'm not really a fan of any political person. We are praying for our nation sa ating pong prayer meeting every Thursday. Pero wala po tayong pinapangalanan na mga senador, wala po tayong pinapangalanan na presidente, wala po tayong pinapangalanan na congressman dyan. Because I'm not a fan of political persons. I'm not a fan of politics. Pero kung naniniwala na ang gobyerno ay nilagay ng Diyos para gawin kung ano yung nararapat para sa mga mamamayan. Ang problema kasi ngayon sa panahon natin, whenever we watch news in social media or in television, yung pong bias na tinatawag ng mga journalists, halatang halata mo eh. No? Halatang halata mo yung kanilang bias.
And most of the times, kung sino po yung nagpe-present ng balita patungkol sa gobyerno, patungkol sa nangyayari sa ibang bansa, yung kanilang bias ang nagdo-dominate, no, sa kanilang pagbabalita. In fact, nakakatawa nga minsan, ano, kasi ito pong mga journalists na ito na dati, sila yung nagsasabi sa mga tao, iboto natin ito, iboto natin siya, iboto natin itong party list na ito, and so on and so forth, kasi makakatulong sila sa atin. Sila rin yung very same journalists who are now smearing the images of these public officials. Nakakatawa eh. Ano? Pero gano'n na yata talaga ang sistema ng mundo na ito. So merong bias, we're not really presenting what is true. Parang imbalance lagi. Ano? So nasa taong mamamayan na o sa taong bayan na ngayon ang desisyon kung papaano ang approach na dapat paniwalaan o kung sino yung paniniwalaan at kung ano yung paniniwalaan. Nakakalungkot po na meron din pong bias when it comes to the presentation of Christianity today. Okay, so yung pong bias na ito, wala yung sound ko, ate. Okay, ako na lang mag-a-adjust dito. Okay? Meron din pong bias when it comes to the presentation of Christianity today. Every time na makikinig po tayo sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, ang laging emphasis sa gospel ay yung pong pangako ng pagtubos ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang ginawa lamang. Ayun, hindi ko po sinasabing mali yan. Tama yan. No? Tama yun. Pero ang sinasabi ko, we must not present an imbalanced Christianity. Totoo na nangangako ang Kristyanismo ng Biblia na may kaligtasan sa isang makasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo at ang kailangan ay manampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa lamang. Tama yon. Pero a balanced Christianity also teaches and preaches that those who are now saved because of Jesus Christ must also do something about Christianity. Yun yung dapat bumalanse sa ating pagkaintindi sa Kristyanismo. Totoong may kaligtasan sa mga makasalanan, pero sinasabi rin po ng Biblia na itong mga makasalanang iniligtas, meron din silang dapat gawin para dun sa nagligtas sa kanila. Hindi yung gusto lang nating maligtas, period. Ang Christianity, nagsasabi din na pagka ikaw ay iniligtas ng Diyos, meron ka ding responsibility, meron ka ding duty to your God who saved you. Gusto ko pong i-summarize yung ating pong pag-aaral ngayong hapon sa ganitong paraan. The high cost of redemption requires a high cost of discipleship. The high cost of redemption requires a high cost of discipleship. Mamahalin po ang ginawang pagtubos ng Diyos sa mga makasalanan. At dahil mamahalin po ang ginawang pagtubos ng Diyos sa mga makasalanan, mamahalin din po yung hinihingi ng Diyos sa mga disciples. Matinding demand din ang ini-expect ng Diyos mula sa mga iniligtas. So dalawa po yung point natin. Number 1, the high cost that the Messiah had to pay. Yung pong matinding bayad na ginawa ng Mesiyas na tagapagligtas. At pangalawa, the high cost that a disciple must pay. That the high cost that a disciple must pay. Kung mayroong mamahaling ginawa ang Mesiyas, hindi po pera ang pinag-uusapan dito, kundi yung sakripisyo. Meron ding mamahaling sakripisyo na dapat ibigay ang mga totoong disciples. Tingnan po natin yung una, the high cost that the Messiah himself had to pay. Bago po itong passage na ito na binasa natin kanina, sinabi po sa atin ni Mark na si Pedro, nang umpisal siya, na si Hesukristo ang Kristo. Siya ang Mesiyas na ipinadala ng Diyos. Doon sa chapter 8 ng Mark, verse 29, ganito po ang nakasulat, at tinanong niya sila, ngunit sino ako ayon sa sinasabi ninyo? Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ikaw ang Kristo. Si Pedro nag-proclaim, si Pedro nangumpisal, si Pedro sinabi in public
sa pandinig ng mga disciples na naniniwala siya na si Jesus ang Kristo. Siya yung Messiah na ipinangako sa lumang tipanan. Now, I mentioned this because meron po itong koneksyon sa susunod na eksena na pag-uusapan po natin ngayong hapon. And I would like to present to you two issues here. Number one, the misconception about the Messiah's work. The misconception about the Messiah's work. So ito po yung unang issue na gusto kong pansinin natin, na may connection dun sa declaration ni Peter na si Jesus yung Messiah. Pansinin niyo po, ang Panginoong Jesucristo, all throughout His ministry, hindi niya po direktang sinasabi na siya yung Messiah. No? Wala siyang sinabi na makikita mong sinulat sa New Testament, addressed to the people following Him, and most especially to the disciples. Sa sinabi ni Jesus, I am the Messiah. Wala siyang sinabing ganun. Pero, sa kanyang pagtuturo at sa kanyang mga pangangaral, maraming ang titawag po dito implicit declaration, hindi siya explicit but implicit declaration na sinasabi niya na siya yung Messiah. Katulad ng paggamit niya ng mga titles like anak ng tao, anak ng Diyos, no? And so on and so forth. Now, gumagamit siya ng mga titulo to address himself without clearly telling the people na siya yung Messiah na ina-anticipate ng mga Hudyo na dumating. Pero dito, sinabi po dun sa verse 31 and verse 32 ng ating text, ginawang malinaw ng Panginoong Jesucristo na siya yung Messiah. No? For the very first time. No? Nung nagsimula siya, hanggang dumating siya dito, sa point na ito, malapit na siyang hulihin, malapit na siyang parusahan, malapit na siyang ipako sa krus. Doon pa lang niya sinabi, He made it plain, sabi sa ESV, sa verse 31 and verse 32. He made it clear na siya yung Messiah by saying, this is something that I must experience and go through sa aking pagdating sa Jerusalem. Kumbaga, hindi niya sinabing directly, I am the Messiah, pero sinabi niya, ito yung mangyayari sa akin bilang anak ng tao. Pagdating ko sa Jerusalem, anong sabi niya? Yan sa verses 31 and 32. Ang anak ng tao, there you have it, no? Yung ginamit niyang titulo para ipakilala na siya yung Messiah without explicitly saying na siya yung Messiah. Bakit ko sinasabi to? Kasi alam ng Panginoon yung atmosphere ng mga Hudyo when it comes to the issue of the Messiah. At alam ng Panginoong Jesucristo yung expectation ng mga Hudyo pagdating sa Messiah. So He doesn't want to prematurely, alam mo yun, hindi niya gustong biglain yung kanyang misyon ng pagiging Messiah by declaring Himself prematurely as the Messiah, kundi inihanda niya yung kanyang mga disciples na umabot dun sa cross, na mamamatay siya. And even dun sa point ng magre-resurrect siya. Pero without clearly, prematurely declaring Himself as the Messiah, may mga hints, sabi dito, ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay pagdating niya sa Jerusalem. In other words, when Jesus finally spoke about His true identity, hindi po niya ipinangalandakan yung pong tinatawag na glorious expectations na nakaduktong doon sa Messiah. But, ang hinighlight ng Panginoong Jesucristo, yung pagdurusa na pagdadaanan ng Messiah. Para magawa ng Messiah yung mission niya, hindi siya itatanghal na isang maluwalhating tao o tagapagligtas o isang maluwalhating kampiyon na magpapalaya sa bayan ng Israel. Ang sinasabi ng Panginoon dito, ang Messiah, magdudusa siya. Mamamatay siya pag dumating siya sa Jerusalem. So ang point dito, the Messiah did not come to satisfy the expectations of the Jews, but to fulfill the plan of God. Hindi po dumating ang Mesiyas, hindi po dumating si Jesucristo sa mundo para pasayahin ang tao, para ibigay ang gusto ng tao. Nagpunta ang Mesiyas dito sa mundo para tuparin ang plano ng Diyos. Allow me to elaborate on this. Look at verse 32b.
Expectation ang pinag-uusapan, yung expectation ng mga tao tungkol sa Messiah at yung design ng Diyos para sa Messiah. Doon sa verse 32b, makikita natin dito kung ano yung expectation ng mga tao, ng mga Hudyo sa Messiah. Nirepresent ang mga Hudyo ni Pedro. Sabi diyan sa verse 32b, inilayo siya ni Pedro at pinasimulan siyang sawayin. Imagine, sinaway ng isang alagad yung Panginoon. Sinaway ng isang disciple yung master. Yung pong ginamit na salitang rebuke o sawayin dito is a very strong word. Hindi po ito yung shh, sinabihan ka lang na gano'n. Tumahimik ka. Hindi po gano'n yung pagsaway na tumigil ka. Hindi lang po gano'n yung sinasabi ni Pedro dito. Yung pong salitang ginamit po ni Mark dito, ginamit niya rin doon sa chapter 4 verse 39, kung saan sinaway ng Panginoong Jesucristo ang isang violenting hangin na nagpapalakas ng mga alon sa dagat. Sinaway ng Panginoon, tumahimik ang malakas na hangin. Yun yung ginamit na word. He rebuked the strong winds and it stopped. Ginamit din po yung salitang yan, the same exact word sa Luke chapter 4 verse 35, kung saan sinaway ng Panginoon ang isang masamang espiritu na pumasok sa isang lalaki sa Capernaum. Yung pong salitang ginamit dito na sawayin expresses strong disapproval with the intention to curb one's ferocity or violence. Ibig sabihin, nung sinaway ni Pedro ang Panginoong Jesucristo, he was not gently asking Jesus to be quiet. He was vehemently commanding him to stop speaking. Kumbaga sinasabi ni Pedro, tumigil ka sa sinasabi mo. Panginoon, ganun pa eh. No? Tumigil ka sa anumang sinasabi mo. Huwag mong ituloy ang anumang sinasabi mo. Itipo mo yung bibig mo. Now, we need to ask, bakit ginawa ni Pedro yon sa Panginoon? Di ba? Bilang isang estudyante ng salita ng Diyos, tatanungin mo yung sarili, bakit ginawa ni Pedro yon sa Panginoon? Doon sa verse 29, a moment ago, dito sa eksena na ito, diba, sinabi natin, dineclare ni Pedro na si Jesus ang Kristo. Ano ibig sabihin nun? Sinasabi ni Pedro sa lahat ng mga disciples, si itong Jesus na ito, siya yung pinangako ng Diyos sa Old Testament na ipadadala niya para magligtas sa atin. Yun ang ibig sabihin ng kanyang declaration. And then, all of a sudden, in verse 32, sinasaway niya yung Panginoon, sinasabing, wag mong sabihin na ganyan na mangyayari sa Mesyas na ipadadala ng Diyos. Ang sagot, bakit ginawa ni Pedro to sa Panginoon? Kapagkat si Pedro nagsasalita dito in behalf of the Jews at hindi siya naniniwala na ang ipinangakong Mesyas mula sa lumang tipan dapat magdusa at mamatay. Ulitin ko. Si Pedro, representing the majority of the Jewish people, hindi sila naniniwala na yung pinangakong Mesyas ng Diyos sa Old Testament magdudusa at mamamatay. Kaya niya sinasaway yung Panginoon nung sinabi ng Panginoon, ang anak ng tao, pagdating niya sa Jerusalem, magdudusa siya at mamamatay. Nakukuha niyo? Kasi hindi sila naniniwala na yung pinangakong Mesaya o tagapagligtas ay mamamatay. Kumbaga pinapakita ni Marcos dito sa atin yung popular public opinion about the Messiah. Ang mga Hudyo, umaasa sila na ang Mesaya ay isang matagumpay na mandirigma na tatalo sa lahat ng kanilang kaaway, magpaparusa sa kanila at papatay sa lahat ng kanilang mga kaaway. Yan ang kanilang Messiah in mind. Yan yung kanilang messianic expectation. It's a political Messiah. It's a warrior Messiah. No? It's a Messiah with revolution at hand. Isang Messiah na magpapalaya sa kanila from being slaves of the Roman Empire. Now, Jesus is saying here that the Messiah would actually do the opposite. Ang iniisip ng mga Hudyo, ang Mesyas hindi mamamatay. Paano magiging tagapagligtas yung Mesyas kung mamamatay? Yan ang sinasabi ni Pedro at ng mga Hudyo. Huwag mo sabihin na mamamatay yung Mesyas kasi pag namatay yan, hindi yan Mesyas.
Kasi nung panahon na ito, bago dumating ang Panginoong Jesucristo, marami nang nagpakilala na siya yung Mesyas. No, pag binasa niyo yung Testament, marami na nagpakilala. Ano nangyari? Yung iba, nag-aaklas sila, no? Nilabanan sila ng gobyerno, namatay sila lahat. Maraming ganun eh. Yung nagpapakilalang Mesaya, tapos lalaban sa gobyerno, magre-rebelde, no? Tapos tatalunin ng gobyerno, tapos mawawala na ulit yung pagkilos na ito ng mga tao. Marami na kasing ganun nangyari. Ganito kasi yung gusto nilang mangyari. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ganyan ang mangyayari. Kapagkat kabaliktaran ang sinasabi ng salita ng Diyos na mangyayari sa Mesyas, yung totoong Mesyas na ipinangako ng Diyos sa mga tao. Ang point dito, it is the Messiah, not the enemy, that will pay the high cost in order to save His people from their sins. Sa isip ng mga Hudyo, ang magbabayad yung mga kaaway. Sila ang mamamatay. Sila ang mapupuksa. Sila ang matatalo. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi. Ang totoong Mesyas, siya ang mahihirapan, siya ang magdurusa, siya ang ipapako sa krus, siya ang mamamatay. Kabaligtaran. So, this is actually the misconception in this particular issue. And then secondly, gusto ko ipakita the reason for the misconception exposed. The reason for the misconception exposed. You see, si Peter and the rest of the Jews believed in a perverted view of the Messiah. Naniniwala silang may Messiah. Naniniwala silang may pinangako ang Diyos na Messiah. At naniniwala sila na dahil pinangako ng Diyos, tutuparin niya. Kaya lang, yung pagkakaintindi nila sa Messiah sa Old Testament, all throughout the years, probably centuries, no? Hundreds of years, na-pollute, no? Nabago, nahaluan ng politika. Pero galing sa Old Testament, yung kanilang understanding ng Messiah, alam nilang hindi mabibigo ang plano ng Diyos. Kaya po marami pa rin Hudyo ngayon, nandun sa Israel na naghihintay pa rin na may darating na Messiah. Hindi sila naniniwala na si Jesus yung Messiah. Kaya pagka nababanggit lagi yung Israel, laging may gulo ang political arena. Diba? Merong kumakampi sa Israel, no? Merong lumalaban sa Israel, so on and so forth. Pero ito nakakalungkot. Yung pong mga Hudyo na ito, si Pedro, nagsasalita in behalf of the other Jews. Bata pa lang sila, tinuturuan na sila, minememorize nila yung mga prophecy sa Old Testament, no? Pinag-aaralan nila yan sa synagogue. So, familiar na po sila, pero ganun pa man, na-miss pa rin nila yung point ng plano ng Diyos patungkol sa Messiah. Ang lesson dito, matututunan natin ito. Si Satanas, pwede niyang gamitin kahit ang salita ng Diyos para lokohin ang mga tao at mag-introduce ng mga interpretation na galing sa pamamaraan at kagustuhan ng tao at hindi galing sa pamamaraan at kagustuhan ng Diyos. Satan can use the Word of God. Alam natin yan, di ba? Yung kanilang encounter ni Jesus Christ sa wilderness. Ginagamit ni Jesus yung Word of God against him. And then, nung huli, ginagamit na rin ni Satan yung Word of God against Jesus. Mas kabisado po ni Satan yung Word of God kaysa sa atin. And minsan, ginagamit ni Satan yung Word of God to deceive us. Talagang may Messiah, darating yung Messiah, kaya lang yung Messiah dapat hindi mamamatay. Diniceive si Peter at the rest of the Jews ni Satan. Pinaniwala sila na yung sinasabi ni Jesus na mangyayari sa Messiah was actually a wrong idea, a wrong thing. Kaya sinaway ni Pedro si Jesus kasi sabi ni Pedro, mali yung pagkakaintindi mo sa sinasabi ng Old Testament tungkol sa Messiah. Sinaway ng isang alagad yung Panginoon, sinasabi sa Panginoon, mali yung sinasabi mo patungkol dun sa darating na Messiah. Nung narinig ni Pedro na mamamatay ang Messiah at nagalit siya dahil dito, kaya ganyan ang response niya because Peter got it all wrong. And the rest of the Jews, they got it all wrong. Sila yung mali
sa kanilang pagkaintindi na kung sino ang Mesaya at kung ano ang darating na mangyayari sa Mesaya na ito. Nakikinig kay Jesus si Peter, pero dahil sa kanyang bias, dahil sa kanyang political bias pagdating sa kanyang understanding ng ano bang mangyayari at ano bang gagawin ng Messiah, he missed a very important detail in what will happen to the Messiah. Tingnan niyo po yung huling bahagi ng verse 31 ng ating text. Sabi diyan, totoong sinabi ng Panginoon na ang Mesiyas maghihirap, magdurusa, mamamatay. Naging selective yung pakikinig ni Peter, hanggang doon lang sa namatay ang Messiah, ang pinakinggan niya. Pero meron pa sinabi ang Panginoon pagkatapos ng verse 31, yung huling bahagi, sabi niya, at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. At pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. So na-miss ni Peter yon. Parang selective listening. Gusto ko lang pakinggan yung sinabi, mamamatay yung Messiah. Hindi pwedeng mangyari yan. Tumahimik ka, huwag kang magsalita. Mali yung sinasabi mo. Hindi pa tapos ang Panginoon, or tapos na nga ang Panginoon sa sinasabi niya, hindi nga niya pinakinggan yung huling bahagi na yung palang Messiah mamamatay. Muling mabubuhay. Peter missed the whole point about the Messiah kasi ignorante siya patungkol dun sa turo ng Old Testament din na yung Messiah hindi hahayaan ng Diyos mabulok sa hukay. Mamamatay ang Messiah, pero hindi siya mabubulok sa hukay. Bakit? Sapagkat muli siyang mabubuhay. Ang point dito, the Messiah must suffer, die, and then resurrect after 3 days in order to fulfill the plan of God to save His people from their sins. Hindi lang po mamamatay ang Mesiyas, mabubuhay siyang muli. At ito yung dahilan kung bakit ibinilik ng Diyos ang pagsaway kay Pedro. Doon sa verse 33. Si Pedro, nagsasalita siya kasi iniisip niya ang nasa isip ni Satan, hindi ang nasa isip ng Diyos. Alam ni Satanas na si Jesus ang Mesiyas. Ulitin ko ha. Alam ni Satanas na si Jesus ang Mesiyas. Hindi niya pinagkakait, hindi niya dinideny na si Jesus ang Messiah. Pero dinideceive niya yung mga tao na yung Messiah kailangan hindi mamatay. Kasi para maging Messiah siya, dapat buhay siya. Ano siya magiging Savior kung mamamatay siya? Pero naniniwala si Satan na si Jesus yung Messiah. Pero ako naniniwala din at this point na siguro iniisip ni Satan, dahil si Jesus yung Messiah, kailangan siyang mamatay. Kaya ginawa ni Satan yung lahat ng paraan para mapatay si Jesus. Yun ang iniisip niya kasing paraan siguro na pag namatay ito si Jesus, wala nang magiging tagapagligtas sa mga makasalanan. Hindi naman po kasi all-knowing si Satan. Kumbaga naiintindihan lang ni Satan kung ano yung nangyayari sa history. Hindi siya natutulog, hindi siya namamatay, hindi siya napapagod. Pero hindi niya alam ang lahat. Hindi niya alam yung nasa loob ng isip ng Diyos na nagplano ng pagliligtas. Kaya sabi niya, ito si Jesus, siya yung Messiah. Sige, para hindi siya maging Messiah, papatayin ko siya. Gagawa ako ng paraan para mapatay siya. Nagtagumpay ba si Satan na patayin si Jesus? Oo. Tagumpay siya. Pero hindi niya alam na ang plano ng Diyos ay higit sa plano niya. Nung na-realize ni Peter na si Jesus pala yung Messiah at magliligtas siya sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, then he realized he failed. Kasi yung pinangako, di ba, na sa Genesis chapter 3:15, dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas. Siya yung ahas eh. Alam niya na dudurugin ng binhi ng babae yun, ng Mesiyas, yung kanyang ulo. So ginawa niya yung lahat ng paraan para hindi makakilos si Jesus. Pinatay niya. Hindi niya alam, kasama sa plano ng Diyos, talagang mamamatay yung Mesiyas kasi muli siyang mabubuhay. Muli siyang mabubuhay. At yung muling pagkabuhay ng Mesiyas na ito, ang magiging katapusan ni Satanas. Yun ang dumurog sa kanyang ulo. Yung muling pagkabuhay ni Jesus mula
sa mga patay. It was the death and resurrection of Jesus that has crushed the head of Satan. Ewan ko kung anong klaseng paniniwala meron ka bilang tao sa Mesyas. Ikaw na nakikinig ngayon. Baka katulad ka rin ni Pedro. Naniniwala ka may tagapagligtas pero ayaw mong maniwala na si Jesus yung tagapagligtas. Baka naniniwala ka na kaya mong iligtas yung sarili mo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. O kaya naman sa pamamagitan ng pagsanib sa isang relihiyon. O kaya naman sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Baka iniisip mo pa rin na may iba pang paraan. Mayroon pang ibang daan papunta sa langit maliban kay Jesus. Nililin lang ka ni Satan kapag ganyan ang iniisip mo. At ngayon, sinasaway ka rin ng Biblia. Katulad ng pagsaway ni Jesus kay Pedro. Hindi yan ang kaisipan ng Diyos. Hindi yan ang pamamaraan ng Diyos. Kung gusto mo maging alagad, isa lang ang paraan. Si Jesus, na Mesyas ng Diyos. Ngayon, ikaw na totoong ligtas na at disipulo na ng Panginoon, dapat alam mo sa panahon na ito na hindi sapat na niligtas ka lamang. Dapat mayroon ka ding dapat gawin para sa Diyos na nagligtas sa iyo. So this brings us to our second major point, the high cost that a disciple must pay. The high cost that a disciple must pay. A wrong view of the Messiah leads to a wrong view of discipleship. Pag mali ang pagkaintindi mo kung sino si Jesus, pag mali ang pagkaintindi mo kung ano yung paraan ng pagliligtas niya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, mali din yung pagkakaintindi mo sa pagiging Christian. And this brings us to an understanding of what a disciple is. At ano yung requirement ng Biblia patungkol sa isang totoong disciple? 3 bagay yung gusto kong i-share dito. Wala po yan sa 2 bagay, pero I will be discussing several details under them. Number 1, the proper expectation for future disciples set. Dun sa verse 34, he switched his attention from Peter to the crowd. No? Mula nung sinaway ng Panginoon si Pedro, umalis ka dyan, Satanas, kasi yung isip ni Pedro nun, hindi isip ng Diyos, isip ni Satanas eh. Kaya sinaway ng Panginoong Jesucristo. Si Pedro, tinawag na Satanas. Because Satan was behind that erroneous understanding ni Peter patungkol sa Messiah. And then after rebuking Peter, humarap naman si Jesus doon sa mga tao. And then sinabi niya, sino ang mga dapat na maging alagad ko? Tingnan niyo yung sinabi doon sa verse 34. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila ay sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. This time, sinasabi ni Jesus, hindi lang po yung Messiah ang mayroon dapat bayaran na mahal para tubusin ang mga makasalanan, kundi yung pong mga tinubos, yung mga niligtas, yung mga na-born again, yung mga gustong mga maging disciple ni Jesus, yung mga gustong sumunod kay Jesus, mayroon din silang kailangang bayaran na mahal. Ngayon, pag pinag-uusapan po natin ang krus, sabi kasi ng Panginoon, papasanin mo ang iyong sariling krus habang sumusunod ka sa akin. Ngayon kasi yung salitang krus naging simbolo na lang ng, halimbawa, passion. Diba? Nakikita mo siya sa mga design, nakikita mo siya sa mga jewelry, no? Nakikita mo siya sa mga tattoo, no? Parang ano na lang siya, simbolo ng relihiyon. O minsan ginagawa siyang figure of speech. Yung pagpapasa ng krus, minsan ang pagkaintindi, hardship, inconvenience, troubles, yun ang pagkaintindi nila sa pagpapasa ng krus. Pero dito, nung sinabi ng Panginoon, kung gusto mo maging disciple, kung gusto mo maging alagad, dapat pasanin mo ang iyong krus. Matindi yung sinasabi ng Panginoon dito. Kasi yung salitang krus dito, tumutukoy sa kung ano yung pagkaintindi ng mga tao nung panahon niya ng krus. Ang krus po ay isang larawan ng extreme repugnance or strong feeling of dislike. So, pagka nakita yung krus, hindi magandang ibig sabihin para sa mga tao nun. Pagka nakita nila ang krus, galit ang namamayani sa kanilang damdamin dun sa bumubuhat ng kanyang krus. Kasi yung pong mga napapatunayan na kriminal ng panahon na yan, crucifixion is a punishment
by the Romans, no, dun sa mga criminals, they wanted to die because of their crime. At yung pong mga nakasuhan ng kamatayan sa krus, binubuhat nila yung krus nila hanggang dun sa lugar na pagpapakuan sa kanila kung saan sila mamamatay. So pag nakikita ng mga tao na buhat-buhat ng isang tao ang krus niya kung saan siya papatayin, hindi sila naaawa sa tao na yun, namumuhi sila. Nagagalit sila. Bakit? Ano ibig sabihin? Dahil yung tao na yun, criminal yun. Isang masamang tao yun, dapat talagang parusahan yun, dapat talagang mamatay yun. Just imagine the Lord Jesus Christ carrying His own cross. Kaya yung mga tao ng panahon na yan, hindi sila naaawa sa Panginoon nung nakita nilang bit-bit niya ang kanyang krus. Nagagalit sila sa Panginoong Jesucristo kapag ang ibig sabihin nun, hindi siya ang Mesyas dahil isa siyang kriminal. So ganoon din po yung ibig sabihin ng krus sa atin ngayon. It was an instrument of cruelty, pain, dehumanization, and shame before. It's the same today. The cross was reserved for the punishment of criminals before. Ganon din naman ang ibig sabihin nun sa atin ngayon. We are being held responsible for everything that we do. In 71 BC, yung Roman general ang pangalan ay Crassus, tinalo niya yung mga alipin na rebeldeng Spartacus. Marami na yatang pelikulang ginawa tungkol dito sa historical event na ito. At dahil nanalo si General Crassus against the rebel Spartacus, he crucified him together with all of his men, around 6,000. 6,000 people they crucified. Sabay-sabay. Doon sa Appian Way between Rome and Capua. It was a historical event. Ibig sabihin, yung pagpako po sa krus ay pagpako sa mga rebelde. Pagpatay sa mga kriminal. Pagpaparusa sa mga masasamang tao. And then, a century later, si Nero, pinagbintangan niya yung mga Christian na sumunog sa Rome kasi there was a time na nasunog yung Rome. Sabi ng mga historians, ang totoong sumunog sa Rome si Nero, yung emperor that time. Pero para hindi sa kanya isisi, ang ginawa ni Nero, binintang sa mga Christian. Alam niyo kung anong ginawa sa mga Christian? Pinaguhuli sila at pinako sila sa krus. Pagkatapos yung iba, sinunog ng buhay. When a criminal or rebel is condemned to die, he will carry the heavy cross on which he would later be executed. Ganyan yung ginawa nila sa Panginoong Jesucristo. At ganyan din ang gusto ng Panginoon na maintindihan ng mga susunod sa Kanya. Hindi po sinabi ng Panginoon na gayahin mo ako, magpasan ka rin ng totoong krus. Kaya siguro yung iba pagka Holy Week, malapit na naman ang Holy Week, may panata na naman. Anong panata? Magbubuhat ako ng malaking krus. Yung iba, yung panata, hindi naman sila nagbubuhat ng krus. Yung iba, lumuluhod, lalakad ng paluhod sa simbahan. Pero yung iba talagang tinototoo, no? Sa Pampanga, sikat na sikat yung mga nagpapapako sa krus. Pero hindi na, sa akin, kung gusto mo talagang gayahin yung pagpapapako ng Panginoon, talagang kailangan mamatay ka din sa krus. Namatay ang Panginoon eh. Hindi sila yung mga pako. Habang pako, maninipis. Tapos dito lang ipinapako. Siyempre, hindi nila tatamaan yung buto ng kamay niya. Doon sa mga pagitan ng buto niyan, siyempre, para pag binunot, gagaling din siya. Next year na lang ulit, papapako na naman ulit. Akala nila natutuwa ang Diyos sa ginagawa nila. Pero hindi po natutuwa ang Diyos sapagkat hindi po sinabi ng Diyos na gayahin mo yung pagpapapako ng anak ko sa krus. Hindi kapakumbaba niyan, pagyayabang yan. Ang gusto ng Diyos, wag nating kopyahin yung ginawa ng Panginoon na pagpapapako sa krus. Ang gusto ng Diyos, panampalatayanan natin ang ginawa ni Jesus nung siya'y nagpapako sa krus. Nung siya'y pinatay sa krus, yun ang panampalatayanan. Hindi gayahin, hindi kopyahin, kundi panampalatayanan. Pagtiwalaan mo ng buhay mo na si Jesus ay namatay para iligtas ka mula sa poot ng Diyos. Hindi rin sinasabi ng Panginoon dito na i-deny lang natin yung sarili natin.
Kasi yung iba, iniisip, pag sinabing buhatin mo ang iyong krus, i-deny mo lang ang sarili mo, okay na. The disciples' cross signifies not only unwavering allegiance, but relinquishment of the complete control of his life to his master. Pag sinabi po ng Biblia na pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin, ibig sabihin mamatay ka sa sarili mo. Hindi lang yung i-deny mo yung sarili mo, mamatay ka sa sarili mo. At pag namatay ka sa sarili mo, iba na ang mabubuhay para sa iyo. Iba na yung masusunod para sa iyo. At yun ay ang Panginoon na may-ari ng buhay mo. Kaya tingnan natin yung second subpoint natin, the high demand of discipleship explained. So sinet yung proper expectation, kung gusto mo maging alagad, kailangan mamatay ka rin. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Pinaliwanag ng Panginoon dito. Gumamit ang Panginoon dito ng tatlong statement na ginamitan niya ng salitang sapagkat. No? Sapagkat, verse 35, verse 36 to 37, and verse 38. So tingnan po natin yung unang paliwanag ng Panginoon dun sa high demand of discipleship. Verse 35. Sabi diyan, sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maililigtas iyon. So yung una po palang demand, high demand ng discipleship, it is losing one's life for the sake of Christ and His gospel. So hindi lang pala mamatay ka sa sarili mo, kundi handa kang mamatay para kay Kristo at para sa ebanghelyo. Diba? Yung mga iniligtas, mamahalin din yung requirement para sa iyo. Dapat handa ka ding mamatay para kay Kristo. Kaya tingnan niyo yung mga lugar, yung mga bansa na pinipersecute yung mga Christian. Doon sa mga Islamic State. Doon sa mga lugar na may Boko Haram. Doon sa mga lugar na may mga tribal rebels. Pag nakita nila at nalaman nilang Christian ka o pastor ka, hulihin ka, babalatan ka ng buhay. O kaya papakain ka sa mga mababangis na hayop. O kaya ibibigti ka, patiwareg. No? O kaya hatiin ka sa gitna. Ganun ang ginagawa nila sa mga Christian doon. Yung mga Christian doon, namamatay dahil sa kanilang pananampalataya. So yun pala yung sinasabi dyan, na yung totoong mananampalataya, hindi niya ililigtas ang kanyang buhay, kundi handa niyang ialay ang buhay niya para kay Kristo at para sa Ebanghelyo. Siya na para sa kanya mas importante si Kristo at ang Ebanghelyo kaysa sa kanyang buhay, hindi siya takot mamatay para sa Ebanghelyo at para sa Panginoon. Handa siya mamatay. Bakit? Sapagkat meron siyang katiyakan na ang kanyang kaluluwa ligtas. Yun lamang po may mga katiyakan ng kaligtasan ng handang mamatay para kay Kristo. Hindi ko po sinasabing handang mag-suicide, handang mamatay para kay Kristo. Fox's Book of Martyrs, isa yan sa mga lumang libro na nagtuturo sa atin, nagdi-describe sa atin ng maraming mga Kristiyano sa lumang panahon ang namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Yung bang sinasabi sa kanila na, pipiliin mo bang mabuhay o mamatay? Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong italikuran yung pananampalataya mo. Kailangan mong ipagkanulo si Jesus. O, kung gusto mong mamatay, magpatuloy ka sa pananampalataya mo, magpatuloy ka bilang Christian. Marami sa kanila pinipili mamatay. Mamatay. Basahin niyo po yung Fox's Book of Martyrs, nakakapangilabot yung mga ginagawa sa mga Christian. Pinapakain sa leon, doon sa Colosseum. Pinapasuwag sa mga toro. Hinahati sa gitna. Alam mo, sinusunog ng buhay. Marami pang iba. Pero itong mga tao na to, hindi sila nag-decide na mamatay kasi gusto na lang na mag-suicide. Hindi. Sila po yung namatay kasi pinili nilang manatiling tapat kay Jesus. Ganun po yung sinasabi dyan sa verse 35. Paano po kung dumating yung panahon dito sa Pilipinas, hulihin yung mga Kristiyano at ipapilahin, no? At
Sasabihin, magpapatuloy ka ba sa pagiging Kristiyano o tatalikuran mo pananampalataya mo? Pag pinili mo magpatuloy, babarilin ka sa ulo. Anong pipiliin mo? Hindi po biro yun. Pwede mangyari yun. Ang sinasabi po dito, sino man na nakikitang mas mahalaga si Jesus at ang ebanghelyo kaysa sa kanyang buhay, hindi siya matatakot mamatay. Handa niyang ibigay. Isa pala yun sa ibig sabihin ng kaya niyang pasanin yung kanyang krus. Pangalawa, verse 36 to 37, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay, sapagkat ano ang may bibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay. Dito, tinuturo man sa atin ni Jesus yung ultimate reality na ang mahalaga sa tao yung kanyang kaluluwa, hindi yung mundo. Yung pong sinabi ng Panginoon, makamit mo ang buong mundo, ano po yan, hyperbolic kung tawagin. Ano? Wala naman tao nagkamit ng buong mundo, di ba? Kahit si Napoleon, hindi niya naman nakamit ang buong mundo, namatay din siya ng maaga eh. Di ba? Maraming mga emperor ang naging makapangyarihan, namatay din sila eh. Tapos yung empire nila, wala rin, eventually. Pero, ang sinasabi dito, ang sino mang tao na handang ibigay ang kanyang kaluluwa para sa kanyang Panginoon, magkakamit ng higit na mas malaking bagay. One can live without the world, but no one can really live without Jesus. Ulitin ko na, one can live without the world, but no one can really live without Jesus. So kung Christian ka, pwede kang mabuhay ng walang kapangyarihan, pwede kang mabuhay na walang pera, mahirap ka lang, hindi ka sikat, hindi ka ma-impluwensyang tao. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng mabuhay na wala si Jesus. Hindi mo pwedeng makamit si Jesus at hindi mo rin pwedeng makamit lahat yung pinapangako ng mundong ito. It's either you choose itong mundo na ito or Jesus. Pero yung sinasabi dito, yung nakakaintindi ng pangako ni Jesus, kaya ipagpalit ang lahat ng pinapangako ng mundo para lamang makamit si Jesus. And then, it is not by being ashamed of Christ and His Word. Yung palang ibig sabihin ng pasanin mo yung krus mo. Kailangan hindi ka mahiya para kay Kristo at sa kanyang salita. Verse 38, sapagkat ang sino mang ikinakahiya ako at ang aking mga salita, sa mapangalun niya at makasalanang salinlahing ito, ay kaninihiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang mga banal na anghel. So kailangan maintindihan natin to. Yung Israel, nung naging unfaithful siya sa Diyos, kinahiya siya ng Diyos. Kasi ano to po, covenant yan eh. No? So ang requirement sa covenant, faithfulness. Kailangan maging faithful yung dalawang participant sa covenant. So si Yahweh nag-covenant with Israel, pero nangyari, hindi sila naging faithful. Si Yahweh na natiling faithful, ang Israel naging unfaithful. Bakit? Sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Anong ginawa ng Diyos sa Israel? Ikinahiya siya. Yun po yung context ng sinabi ng Panginoon na ikahihiya ng Diyos ang sino man na ikahihiya ang anak ng tao. Yahweh was ashamed of Israel at anong naging epekto sa bayan ng Israel? Inabando na siya ng Diyos. Ganon din daw po ang gagawin sa sino man na ikahihiya si Jesus. Pagdating ng judgment day, He will abandon you in your condemnation. Pero, ang sino man na pipiliin pasanin ng kanyang krus, handang mamatay, makamit si Kristo kaysa ang mundo, sasabihin ng Diyos sa kanya, isa kang mahusay na alipin, pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Kaibigan, nasaan ka sa dalawang uri ng tao na ito? Ikaw ba yung nais piliin si Jesus at ihandog maging ang iyong buhay para sa Kanya at para sa Ebanghelyo? Hindi ka tatalikod kahit nasa harap ng kamatayan? O ikaw yung tao na pipiliin mo ang mundo, kasaganaan, kapangyarihan, kayamanan, para hindi makamit si Kristo? We cannot have both. We can only choose one. At ang panalangin ko, consider Christ. Piliin mo si Jesus. At sana dumating yung time, masabi mo, salamat Kristo kasi niligtas mo ako.
kahit na hindi ako karapat-dapat. At handa akong ibigay ang buhay ko sa iyo. Sana wag tayong maging masyadong, alam mo yun, yung mareklamong mga Kristiyano, konting hirap lang, sobra na tayong magreklamo. Dapat handa tayong dumanas ng pinakamatinding klase ng pagdurusa, which is what? Death. Para lamang mapatunayan na faithful tayo sa ating Panginoon. And I pray, yung mga Kristiyano dito, we can stand up for our faith and we can stand up for Jesus no matter what comes before us. At sa mga hindi pa mananampalataya dito, I hope and I pray that you will choose Jesus. The Jesus of the Bible, yung Messiah ng Bible, hindi yung sarili mong Messiah, kundi yung Messiah ng Bible. Na sinabing mamahalin yung ginawa niyang pagliligtas sa iyo, pero ang demand niya sa iyo, matindi rin. And I hope that you are willing to answer the call of the gospel at sabihin sa Panginoon, yes Lord, handa akong mamatay para sa iyo dahil mas mahalaga ka kaysa sa sarili kong buhay. Aming Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa challenge of the words that we just studied this afternoon. We are simply scratching the surface of this passage. Hindi kami experts na kayang i-unravel all of the details ng passage na ito. Pero enough na ito para i-challenge kami. Na ang ginawa mong pagliligtas, ang ginawa mong pagtubos ay hindi biro-biro, hindi ito simple. It cost you your own life. Namatay ka sa krus, pero muli ka nabuhay. At ganun din yung demand mo sa amin, dapat handa rin kaming mag-offer ng sarili namin if persecution will require it. Hindi kami magtatago sa kamatayan, kundi harapin namin ito na may katapangan. Kapag ang buhay namin ay may katiyakan na kay Kristo. Yung mga pinatay doong matandang panahon dahil sa kanilang pananampalataya, namatay sila na may ngiti sa kanilang mga labi. Sapagkat alam nila na ang kamatayan ay ang saglit na paghihirap, na ang kapalit naman ay walang hanggang kaligayahan, because they will be transferred from this sinful world into an eternal bliss together with God and Jesus Christ in heaven. Death is simply a door for us. Parang pintuan lang na tinatawid namin from this life to life everlasting. Kaya sana ganito yung maintindihan namin na hindi kami yayakap sa buhay na ito. Hindi kami mananatili sa buhay na ito kung ibig sabihin naman ay mawawalay kami kay Kristo. Kundi handa naming isuko ang buhay na ito kung ang ibig sabihin nun makakapiling namin ng Panginoon magpasawalang hanggan. And that is a true disciple. Naintindihan niya talaga yung pinagdaanan ng Panginoon at handa niya rin pagdaanan ang paghihirap at kamatayan kung kinakailangan ng kanyang discipleship. Bless you po yung aming pag-celebrate ng Lord's Supper right immediately after this, which is connected to what we are talking about right now. Yung mga true disciples will be eating bread and drinking from the cup, declaring to one another, I am a Christian, I am a disciple of Christ. Sana kasama sa declaration namin yung willingness namin to pay the high cost as well to become a disciple of Jesus, who paid a very high cost to redeem us. Be with us. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.